Pagtutok sa kahandaan ng Peña Francia Festival mas pinagtibay pa at 2024 fluvial procession sa Naga City matagumpay at payapang naidaos. Ilang suspects din ang huli sa mas pinaigting na kampanya kontra kriminalidad, iligal na droga at insurhensya. Ang lahat ng ito dito mapapanood sa transparent service ng ating Game Changer General. Ito ang ika-40 linggo ng Weekline. Noong linggo, ika-15 ng Setyembre, bago ang kanyang mga gawain sa opisina, nakibahagi muna ang ating Game Changer General sa ginanap na 24th Sunday in Ordinary Time Mass na pinangunahan ni Reverend Father Police Captain Alexander R. Repaso sa bagong Santo Niño Chapel sa loob ng Pro 5 Regional Headquarters. At habang abala ang ating Game Changer General sa mga administratibong gawain, binigyang oras niya ang pagbisita ng BMW Owners Society of Safe Riders para sa kanilang kailangang koordinasyon sa pulis sa Rehiyon 5. Sinundan ito ng mas pinahabang oras ng motorcycle patrol dahil na rin sa pagdagsa ng tao kaugnay ng mga kaganapan sa Bicol. Noong Lunes, ika-16 ng Setyembre, maaga palang handa na si Police Brigadier General Dizon para sa traditional Monday flag raising and awarding ceremony. Sinundan ito ng pakikiisa niya sa workshop for investigators and prosecutors against exploitation na ginanap sa Ninong's Hotel, Legazpi City, Albay. Virtually present din ang ating regional director sa naging pre-disaster risk assessment meeting dahil sa namataang low pressure area na malapit sa East Kasiguran, Aurora. Ang nabanggit na pagpupulong ay pinangunahan ni Director Claudio L. Yucot, ang Regional Director ng OCD-5 na siya ding chairperson ng RDRRMC sa Rehiyon 5. Nagtapos ang araw ng Lunes ng ating Regional Director sa pamamagitan ng ilang administratibong gawain upang masigurong nagagawa ng ating kapulisan sa Rehiyon 5 ang kani-kanilang mandato ng maayos at napapanatili ang ligtas na komunidad sa buong rehiyon ng Bicol. Noong Martes, ika-17 ng Setyembre, nagtungo si Police Brigadier General Dizon sa Maynila bilang isa sa mga attendees ng ginanap na plenary hearing for fiscal year 2025 proposed budget ng Department of the Interior and Local Government sa Plenary Hall, House of Representatives, Batasan Hills, Quezon City. Kinabukasan, ika-18 ng Setyembre, isa din ang ating Game Changer General sa mga attendees ng PNP Command Conference sa pangunguna ng ating butihing hepe ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas na si Police General Romel Francisco D. Marbil sa PNP Multipurpose Center, Camp Brigadier General Rafael T. Crame, Quezon City. Ang mga kaganapang ito ay mahalaga upang masiguro ni Police Brigadier General Dizon na lahat ng kanyang mga ginagawang hakbang kaugnay ng pagpapatupad ng batas sa Rehiyon 5 ay naaayon sa mga mandato ng National Headquarters. Balik din agad ang ating masipag na Regional Director sa Bicol para sa kanyang mga gampanin. Huwebes, ika-19 ng Setyembre, pinangunahan ni Police Brigadier General Dizon ang security coverage and police assistance para kay Police Lieutenant General John A. Arnaldo, the PNP Chief of Directorial Staff, nang ito ay dumating sa Bicol International Airport, Daraga, Albay. Pinaghandaan ito ng buong pamunuan ng pulis sa Rehiyon 5. Isang mainit na pagtanggap sa pamamagitan ng arrival honors ang inihandog ng Pro 5 sa Camp Brigadier General Simeon A. Ola, Legazpi City, Albay. Ito din ang araw kung saan personal ding inasikaso ni Police Brigadier General Dizon ang naging security coverage and police assistance kay Senator Ronald Bato de la Rosa sa Bicol International Airport. Pagkatapos ay naging abala ang ating Game Changer General sa mga administratibong gawain sa kanyang opisina. Samantala noong Biyernes, ika-20 ng Setyembre, nakiisa ang ating butihing Regional Director sa ginanap na Peña Francia Festival 14th Bicol Regional Military Parade Competition sa Plaza Quezon, Naga City, Camarines Sur. Nakibahagi din siya sa naging Eucharistic celebration for the centenary of the canonical coronation of the miraculous image of Nuestra Señora de Peña Francia sa St. John the Evangelist Metropolitan Cathedral grounds. Kasabay ng presensya ng ating Game Changer General at pakikipag-ugnayan sa mamamayan sa mga ganitong pagkakataon ay nagpapasalamat siya dahil personal niya ring nasisigurong maayos na naipapatupad ang mga ginawang hakbang sa lahat ng mga kaganapan kaugnay ng kapistahan ni Nuestra Señora de Peña Francia. Kinagabihan ay nakibahagi din si Police Brigadier General Dizon sa inihandog na Thanksgiving dinner bilang tradisyonal na ginagawa kaugnay ng nabanggit na Eucharistic celebration. Ito ay ginanap sa Holy Rosary Minor Seminary, Naga City, Camarines Sur.
At noong Sabado, ika-21 ng Setyembre, punong-puno ng aktibidad ang ating Game Changer General. Naging abala siya sa monitoring ng security coverage and deployment plan para sa Peña Francia Festival Fluvial Procession. Tinutukan niya rin ang naging security coverage and police assistance sa official visit ng ating kalihim ng Kagawaran ng Interior at Pamahalaang Lokal na si Attorney Benjamin Benhur Abalos Jr., gayon din kay Senator Francis N. Tolentino at Chief Justice Alexander G. Hesmundo nang ang mga ito ay dumating sa Naga Airport, Pili, Camarines Sur. Naroon pa rin sa parehong paliparan ng ating Game Changer General sa send-off at masiguro ang seguridad ng butihing kalihim nang ito ay bumalik ng Maynila. At abalaman sa pagtutok sa safety and security sa iba't ibang lugar ng Bicol, masayang nakibahagi pa rin ang ating Game Changer General sa ginanap na Peña Francia Festival Fluvial Procession sa Naga City, Camarines Sur. Kilalang isang debotong Katoliko si Police Brigadier General Dizon, kaya naman masaya niyang nagagawa ang lahat para sa kapakanan ng mamamayan at sa pagmamahal niya sa Panginoon. At sa mga operasyong naisagawa sa buong linggo mula ika-15 hanggang ika-21 ng Setyembre taong kasalukuyan. Dahil sa patuloy na pakikipag-ugnayan ng ating mga mamamayan, umabot sa halos 800,000 pisong halaga ng iligal na droga ang nakumpiska ng mga operatiba ng pulis sa Rehiyon 5 na nagresulta sa pagkakaaresto ng 36 na suspects mula sa 39 na ginawang operasyon. Nanguna dito ang Albay Police Provincial Office, sinundan ng Naga City Police Office at pumangatlo ang Camarines Norte Police Provincial Office. Sa kampanya kontra illegal gambling, inaresto ang 27 suspects mula sa ginawang 9 na operasyon. May 47 operasyong naisagawa naman sa kampanya kontra loose firearms kung saan 6 ang inaresto habang 1 ang nasawi sa operasyon. May mahigit 100,000 pisong halaga naman ang mga kagamitang kumpiskado sa iligal na pangingisda kung saan arestado ang 16 na suspects sa 5 ginawang operasyon. Huli naman ang 2 suspects sa kampanya kontra illegal logging na nagresulta sa pagkakakumpiska ng mahigit 30,000 pisong halaga ng mga lumbers at fleeches. Samantala, umabot sa 102 most wanted persons ang inaresto sa buong Kabikulan sa nakalipas na linggo, habang 2 ang arestado sa mga akbang kontra insurhensya at 1 naman sa kampanya kontra criminal gang. At hanggang sa susunod na mga kaganapan sa pulis sa Rehiyon 5, basta't kay Police Brigadier General Andre Perez Dizon, serbisyo ay damang-dama, serbisyo ay uunahin ka at ipapatupad ang serbisyong APD, approachable, presentable, and dependable kasurugkaps.